Magandang umaga sa inyo, Jules, at maraming salamat live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na ang latest sa ating panahon. Sa baging ito na ating programa, ating silipin kung ano nga ba magiging lagay ng panahon at atin na ring alamin ang kasagutan sa ilan nating katanungan. Kasama natin ngayong umaga si Ginoong Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Magandang umaga sa inyo, sir. Magandang umaga po sa iyo, Earl, at ganun din po sa lahat ng nanonood. Yun nga, no, nasabi nga ni Jules kanina na bahagya ay makakaasa tayo ng mas siguro mas malamig na temperatura ngayong linggo. At ngayong araw nga na ito ay wala ring easterlies. Maaasahan ba natin na mas bababa ang init ng panahon dahil walang easterlies ngayong araw na ito, Ginoong Aurelio? Opo, inaasahan po natin habang mapalapit ang tag-ulan ay makikita natin ang bahagyang pagbaba ng temperatura dito sa ating bansa tulad sa Metro Manila. At yung makikita ang kahapon, ang minimum temperature natin dito sa Metro Manila ay umabot ng 26 degrees Celsius at umabot naman sa maximum temperature na kung saan ay 34.3 degrees Celsius. Yung makikita ang maximum temperature natin kahapon ay nasa 34 degrees Celsius kumpara nung nakarang araw naglalaro lamang sa 35 to 36 degrees Celsius. Kaya makikita natin na bahagyang bababa ang temperatura dahil po nalalapit na po ang tag-ulan. Yun nga mga kaibigan, ngayong araw na ito ay maaari na nating sabihin baka magsimula na ang pagbaba ng temperatura ayon nga yan sa mga pag-aaral ng Pag-asa. Ngunit may updates pa rin naman tungkol dyan at ngayon ngang linggo na ito ay maaari na tayong makaranas ng bahagya o gradual na pagbaba ng init ng panahon. Ang sunod nating katanungan, Ginoong Aurelio, no, ay isa nga sa mga indicators nitong ating tag-ulan o pagpasok ng tag-ulan ay ang hot and humid weather. Mayroon pa ba tayong ibang indicators o ilang palatandaan na nagbubunsod o naguhudyat ng simula ng tag-ulan o ng rainy season? Apo, meron tayong mga indikasyon na para masabi natin narito po ang tag-ulan. Nung simula pa na o pagpasok ng Mayo ay sinimulan ho natin ang pag-monitor sa ating lugar, lalo po sa ating western section ng Luzon at Visayas kasi ito yung maapektuhan ng habagat. At ang inaasahan po natin, ito yung mga cumulus clouds, ito yung mga cumulonimbus clouds. Ito yung po yung nakikita niya sa kalakitan na malalaking ulap na sila po ang pinakamalaking ulap sa lahat ng klaseng ulap. At doon po yung cumulonimbus clouds, ito po yung thunderstorm na kung saan ay nakakaroon tayo ng ganitong thunderstorm sa hapon o gabi. Pangalawa po yung nakikita, tama nga po na maraming kaulapan na nabubuo sa mga darating araw at ngayon dahil po nalapit po ang tag-ulan. At siyempre warm and humid dahil kung ulap po ay nabubuo, siyempre kailangan ng warm and humid. And then yung panghuli, yung kadalasan o halos araw-araw po nagkakaroon po tayo ng pag-ulan lalo po sa hapon at gabi. Yun nga mga kaibigan, ilan sa mga indicators o ilan sa mga palatandaan na tayo ay papasok na dito sa tag-ulan ay ang kadalasan na pag-form ng cumulonimbus clouds o ang increased cloud activity. At patapos rin yan ay yung parang kadalasan din o madalas na nararanasan nating pag-ulan o pagkidlat, pagkulog lalo na sa hapon at sa gabi. At itong hot and humid weather rin ay isang contributor o isang indicator na tayo ay papasok na rin sa tag-ulan. And of course, itong cloud activity na nagdudulot rin o dinudulot ng hanging habagat lalo na sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas. At sunod natin katanungan, Ginoong Aurelio, ngayon nga ay inaasahan nating mababa o mas mababa ang init ng panahon. Pero ano nga ba ang rehistro ng temperaturang ito sa heat index ng mga pangunahing lungsod dito sa bansa? Tama po, sa araw nito ay makakaras pa rin tayo ng maganda at malisangan pa rin ng panahon at ay inaasahan pa rin ng bahagyang bababa ang ating temperatura sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung makikita ang inaasahan po nating maximum temperature dito sa Metro Manila, yung makikita 34 degrees Celsius. Pero ang maramdaman ng ating katawan ay aabot ng 39.0 degrees Celsius. Sa Cebu, ang inaasahan nating maximum temperature sa araw nito ay aabot ng 32 degrees Celsius at kung sa maramdaman ng ating katawan ay 39.2 degrees Celsius. Sa bandang Mindanao, ito yung Davao, ay ang maximum temperature natin ng ating inaasahan ay aabot ng 33 degrees Celsius at kung saan maramdaman ng ating katawan ay aabot ng 36.9 degrees Celsius. Yun nga mga kaibigan, consistent pa rin at nananatiling higit sa 35 degrees Celsius ang actual na mararamdaman natin na temperatura at ibig sabihin yan ay nasa pagitan ito ng 32 to 41 degrees Celsius at yan ay nasa extreme caution levels ng body discomfort index. Kaya naman maaari pa rin makaranas ng heat stroke o heat exhaustion kung patuloy tayong mabibilad sa sikat ng araw. Kaya naman kung kayo ay lalabas ay uminom na lang ng maraming tubig at magsuot ng light colored clothes para naman maiwasan natin ang heat
related injuries. Napag-uusapan na rin natin ang init ng panahon, Ginoong Aurelio. Ano po ba yung ating recorded temperatures na talagang umabot sa mataas na temperatura noong May 1 hanggang May 27? Opo, at narito po ang ating record mula May 1 hanggang May 27. Yung makikita na halos dito sa may Northern Luzon ang nakakuha ng palang mataas na temperatura sa mga lahat ng monitoring station natin. Yung nakikita, noong May 22, nakaabot po ng 39.8 degrees Celsius. Ito po sa Tuguegarao. At sumunod po sa Isabela noong May 15, 39.7 degrees Celsius. So halos parehas po. At pangatlo, Isabela pa rin na umabot ng 39.0 degrees Celsius. At ganun din noong May 20, 39.0 degrees Celsius. At dito naman sa Cabanatuan sa may Central Luzon, 38.9 degrees Celsius. At sumunod man, Tuguegarao ulit, 38.9 degrees Celsius. At yung panghuli noong May 16 sa Isabela na umabot ng 38.8 degrees Celsius. Kapansin-pansin nga mga kaibigan na itong mga highest temperatures ay naitala dito sa may eastern part ng Northern Luzon. At normal lamang naman na ito ay nararanasan itong mga lugar na ito. Halos nga umaabot tayo ng 40 degrees Celsius, ngunit gradual naman na ito ay bababa. Karugtong niyan, Ginoong Aurelio, ano po ba yung mga naitalang highest temperatures kahapon dito sa bansa? Opo, at mataas pa rin ating temperatura dahil po sa ridge ng high pressure area kusang patuloy na nakaka-apekto dito sa Luzon at yung easterly sa bandang Visayas. Kaya itong na-record nating top 5 o yung pinakamataas na temperatura sa mga lahat ng monitoring station. At nangunguna pa rin ang Tuguegarao na 38.0 degrees Celsius. Sumunod ang Cabanatuan, 37.0 degrees Celsius. Isabela, nasa pangatlo, 36.2 degrees Celsius. Sumunod itong Dagupan, 36.0 degrees Celsius. Anong panghuli sa bandang port area sa Maynila po yan na umabot ng 35.0 degrees Celsius. Mga kaibigan, yan nga, nananatili pa rin tayong higit na nasa 35-degree mark at magpapatuloy pa rin yan sa mga susunod na araw, ngunit gradual na itong bababa. Kaya naman kung kayo ay lalabas nga, may i-consider na lamang ninyo na kayo ay kailangan na maging hydrated o hindi kaya ay sumilong na lamang kung wala naman talaga tayong gagawin. Parang bilang panapos nitong ating talakayan, Ginoong Aurelio, ano po ba ang ating forecast ngayong araw na ito? Opo, sa araw nito ay makakaasa pa rin itong region ng high pressure area dito sa buong Luzon. At dito sa buong ating bansa ay makakaranas pa rin tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At asahan pa rin natin sa hapon o gabi, ito yung mga isolated ng thunderstorm, isolated na pag-ulan sa hapon sa gabi po yan, at magiging madalas po yan sa darating ng araw habang ito ay lalapit po ang tag-ulan. At wala pa rin mga habagat dito sa ating bansa kaya makakaasa pa rin tayo ng magandang panahon. Yun nga mga kaibigan, good weather and fair weather conditions naman ang iral sa bansa natin. Ngayon, umiiral ang ridge of high pressure area dito sa may malaking bahagi ng Luzon at nagbibigay nga ito sa atin ng magandang panahon. Asahan lamang natin na magiging bahagya hanggang sa maulap ang ating himpapawid na mayroon pa ring maliit na tsansa ng pag-ulan o pagkidlat pagkulog lalo na pagsapit ng hapon at ng gabi. Maraming salamat, Ginoong Aurelio, sa lahat ng impormasyon na inyong binahagi sa amin ngayong umaga. Mga kaibigan, kami magbabalik matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Mga kaibigan, sa kapapasok nga lang naman na balita, mayroon pong thunderstorm warning na inilabas ang Pag-asa at yan nga ay magaganap mamaya dito sa May Rizal. Kung inyo pong maalala, kanina ay isang light to moderate rainfall lamang ang mararanasan. Ngunit ngayon nga ay mayroon ng posibilidad na ito ay maging isang thunderstorm. Kaya naman kayo manatiling updated at handa para dyan sa mga susunod na oras. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat.